Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa bisperas ng unang anibersaryo ng pananalasan ng Bagyong Ondoy, mga residente ng barangay ng Marikina nagpamisa. Batang ipinanganak noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy, kamustahin? Mga residenteng apektado ng demolisyon sa barangay North Triangle, Quezon City, nagsimula na namang magtayo ng mga barong-barong sa lugar. Sa kanyang pagharap sa UN General Assembly, Pangulong Aquino nanawagan para sa Global People Power. Naka one-on-one din si US President Barack Obama. Dalagita sa Naga, Camarines Sur, nasagasaan ng truck. Sa Caloocan naman, bangkay ng babae natagpuan sa loob ng maleta. Mga airsoft gun bawal na ring bitbitin sa labas ng bahay habang umiiral ang total gun ban. At 11 taong gulang na film singer, unti-unti na nakikilala sa entertainment scene sa Amerika. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Unang anibersaryo po bukas ng pananalasan ng Bagyong Ondoy kung kailan mahigit 400 ang namatay at milyon-milyon piso ang halaga ng pinsala. Kanina nagpamisa sa barangay ng Marikina, isa sa mga pinakasinalanta ng bagyo. Unti-unti na rin nanunumbalik ang dating sigla ng mga lugar doon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Gatuhod na putik sa loob at labas ng bahay, nagkalat na mga basura at mga sasakyan nagkapatong-patong sa kalsada. Mga bakas na iniwan ng Bagyong Ondoy dito sa Marikina. Ngayong bisperas ng Ondoy tragedy, tanging mga larawan at painting na lang ang makakapagpaalala sa pait na sinapit ng mga residente. Malinis at maayos na ang kapaligiran. Ang mga kalsada pwede nang madaanan. Ang mga bahay na nagiba muling naitayo. Maging ang Balubad Settlement na itinuturing na pinakanasalanta sa barangay ng nanumbalik ang dating ganda at sigla. Maraming tumulong na mga organization. In just 3 weeks, nakabangon po agad ang aming barangay. Kanina ay pinarada ng mga residente ang mga gamit pang rescue sa baha, tulad ng rubber boat at mga improvised na salbabida gamit ang mga container ng tubig. Yung 1 liter, 2 liters na bote, pet bottle ng mga soft drinks, dalawa nun, kaya na tayong palutangin. Ito ang tinatawag na bahangka na patok na yon sa Marikina. Bukod sa nagkakaalaga lamang ito ng 5,000 piso, kaya pa nito magsakay ng hanggang 12 tao. Nagpamisa pa ng pasasalamat ang mga residente dahil kahit na bangungot na maituturing ang iniwan ng Ondoy, may mahalagang aral din daw silang napulot. Ngayon po, pag may malakas na ulan, siguro po, alis na po siguro kami sa lugar kasi hindi na po dapat mag-stay ng gano'n kasi delikado po talaga. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay pa rin sa paggunita sa anibersaryo ng Ondoy tragedy, pinangunahan ni Vice President Jejomar Binay ang pagtatanim ng mga puno sa Rodriguez Rizal. Ilang nasalanta ng bagyo ang na-relocate doon. Nakatutok si Liam Manyala. Nanginginig pa rin si Irene kapag naaalala ang paghagupit ng Bagyong Ondoy. Dahil naranasan na raw nila ang lampas taong baha, hindi raw malabong maulit iyon. Sobra pa rin natatakot. Pag umuulan po, hindi po talaga naiiwasan mga anak ko umiiyak po. At saka siyempre, pumapasok pa rin ako. So, nandun pa rin laging pag-aalala ko pag umuulan. Ang aso ni Jerry na si Puti, ang isa sa mga natira sa pamilya matapos humagupit ang Bagyong Ondoy. Kababalik lang din ni Jerry sa bahay nila nitong Agosto at unti-unting iniaahon ng pamilya. Nagsilbing aral naman siguro yung bang sa kalikasan, yung paglilinis ng ilog. Bagamat sinusubukan bumangon ng ilang biktima ng Ondoy sa De La Costa Homes 5 Barangay San Jose Rodriguez Rizal, karamihan sa kanila hindi na bumalik sa lugar. Iniwang nakatiwangwang ang mga sirang bahay, bakas pa sa ilan ang mga putik na dala ng pagbaha. Mahigit 400 pamilya naman mula Tulyahan sa Valenzuela ang maayos na ang kalagayan sa relocation site sa Southville B Barangay San Isidro dito rin sa Rodriguez. Sabi ni June Cardillo, ang Santo Niñong napulot noong humupa ang Bagyong Ondoy ang dahilan kung bakit kahit paano'y may maliit na raw siyang tindahan. Pag-akit ko sa taas nung wala ng baha, nakita ko yun sa taas. Kinuha ko na lang. Sabi ng tapon niya, hindi ko tinapon yan kasi malam mo, yung dalang swerte. Karamihan sa mga narelocate wala pa halos gamit. May ilan, sa uling na lang nagluluto.
Pinangunahan ni Vice President Jejomar Binay kanina ang tree planting activity bilang pag-alala sa unang taong anibersaryo ng Ondoy tragedy at bilang tulong daw sa mga na-relocate, magkakakuryente na sila bago magpasko. Si Pangulong Noynoy tumawag pa ha. Ginugunita natin yung malungkot na pangyayari ng Ondoy at saka Pepang. Sabi ni Pangulo, babisitahin naman ninyo yung area. Pero sabi namin, opo Mr. President. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Mga basurang tulad ng plastik ang isa raw sa mga itinuturong dahilan kung bakit naging malala ang pagbaha ng Bagyong Ondoy. Kaya para mabawasan ang mga tinatapong plastik, may proyekto ang ilang supermarket tuwing Miyerkules. Sisingilin ang mga mamimiling gumagamit ng plastic bag. Nakatutok si Micaela Papa. Nang salain ng tumpok-tumpok na basurang ito sa estero sa Quezon City, lumabas na karamihan ay plastic. Hindi nakatakataka yan, lalo't base sa datos ng DENR, mahigit 80% ng basurang nakukuha mula sa ating dagat ay gawa sa mga non-biodegradable material. At kalahati ng mga plastic na yan, pawang mga supot. Ang perwisyong yan sa ating kalikasan ang pinuntirya ng bagong programa ng DENR kasama ang mahigit 100 supermarket sa buong bansa. Sa kampanyang Pagbabag Ko, Pagbabago Ko, magkakaroon ng isang reusable bag day kada linggo. On Wednesdays, most supermarkets will now have this program na kapag hindi kayo nagdala ng sariling plastic bag or sariling green bag, for that matter, matcha-chargean kayo for the plastic bag that you will use. The objective is the same, is to reduce the consumption of plastic. Ang tanong, ready na kaya ang mamimiling Pinoy na magbitbit ng sarili nilang bag tuwing nag-grocery? For environment, let's bring our own bags. Okay lang. Mismo ang mga manufacturer ng plastic, kumikilos na rin upang mabawasan ang masamang epekto ng sobrang plastic sa ating kapaligiran. Isa na dyan ang pag-recycle ng mga plastic na pinagtatapon sa mga estero at tambakan. Nakikitulong kami para ipakita na lahat na napupulot na plastic dito ay pwedeng i-recycle. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Bilang pangangalaga pa rin sa kapaligiran, nakiisang ilan nating kababayan ngayong International Coastal Cleanup Day. Sa lungsod ng Maynila, daang college students ang nakilahok sa paghakot ng mabasura sa Manila Bay. Nakilinis din ang ilang college at maritime school students kasama ang mga taga-Philippine Army, Navy at Coast Guard. Sako-sakong basura ang nakolekta. Sa Zamboanga City naman, sumama ang mga lokal na opisyal sa mga pulis at militar sa pagpulot ng mga basura sa coastal area sa RT Lim Boulevard. Sikat na pasyalan doon lalo na tuwing gabi. Gumamit naman ng bangka ang ilang lumahok sa coastal cleanup sa Balanga, Bataan, kabilang ang ilang residente, lokal na opisyal, estudyante at NGO. Kahapon, nagsimula na rin maglinis ang libo-libong estudyante sa Dumaguete, Negros Oriental. Samantala, isang araw matapos ipatigil ni Pangulong Aquino ang demolisyon sa Barangay North Triangle, Quezon City, balik sa pagtatayo ng mga bayan mga apektadong residente roon. Nakatutok si John Consulta. Sa kabila ng marahas na demolisyon nitong Huwebes, di nagpatinag ang ilang residente ng Sitio San Roque 2, Barangay North Triangle. Nagtatayo ulit sila ng matitirahan sa lugar. Nanindigan ang mga lider, ipaglalaban daw nila ang karapatan na manatili sa lugar. Di rin daw katanggap-tanggap ang paglipat sa Rodriguez Rizal. Base raw sa pag-aaral sa relocation site doon, nakitaan na raw ng soil erosion at posibilidad ng landslide sa lugar. Katulad ng North Triangle, pag-aari ng Republika ng Pilipinas, dapat pakinabangan ng lahat ng Pilipino. Sama kami doon. Sa pagbisita ni Vice President Jejomar Binay sa relocation site sa Rodriguez, nangako siyang patuloy na mga ngalap ng pondo ang pamahalaan para mas lalong mapabuti ang lagay ng mga residente. Inaprobahan namin yung 28 million. Ginagawa ng paraan doon sa abot ng aming makakaya. Yung bang mapapakiusapang mag-abono muna. Nagrally naman ang grupong Gabriela sa Medjola para batikusin ang anilay kawalan ng konkretong plano ng pamahalaan para mabigyan ng maayos na pabahay ang mahihirap. Tugon ng palasyo, magtatatlong buwan pa lang ang Aquino administration. Ang problema sa pabahay ay bahagi raw ng mas malaking suliranin na sinisikap tugunan ng gobyerno. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Dismayado si Justice Secretary Leila de Lima sa pagsiklab ng kaguluhan sa demolisyon noong Huwebes sa Barangay North Triangle, Quezon City. Tanong ni de Lima, nasaan daw ang mga pulis na magkagulo? Pinuna rin niya ang kadalasang pagdistansya ng mga pulis tuwing may demolisyon. Pero ibang usapan daw kapag nagkakagulo na. Habang pinapanood ang balita tungkol sa demolisyon, naalala raw tuloy ni de Lima ang August 23 hostage crisis.
Batid ni De Lima na wala sa jurisdiksyon ng DOJ ang PNP, pero nagkokomento siya sa nangyaring demolisyon bilang opisyal ng gobyerno. I cannot just close my eyes when I see incidents like this unfolding. Another potential source of embarrassment if there had been killings or deaths in that demolition. Ayon naman sa QCPD, sapat daw ang mga polis na ipinadala sa demolition site. Pero dahil kalat daw ang demolition team, kalat din daw ang mga polis. Pinairal din daw nila ang maximum tolerance para maging mapayapa ang demolisyon. Ang ating pong objective is at the end of the day, yung wala pong nawalang buhay, wala pong dinala sa ospital dahil nasaktan ng seryoso. Sa kanyang pagharap sa United Nations General Assembly, nanawagan si Pangulong Noynoy Aquino para sa Global People Power. Mula sa New York, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kanyang kauna-unang speech sa United Nations General Assembly, ibinalik sa uso ni Pangulong Noynoy Aquino ang terminong people power, mga salitang ipinawag sa mapayapang pagpapatalsik sa diktatoryang Marcos. For so many times in our history, my people have shown that united, nothing is impossible. We called it people power. It is my earnest hope and in the greatest interest of humanity that we harness the energies of dialogue, solidarity, and communal responsibility so that the global people power toward equitable progress may be achieved. Pero mangyayari lang daw ito kung magkakaroon ng pagkakapantay-pantay. The industrialized nations of the world can look with pride on the living standards their peoples enjoy. But as one of my distinguished predecessors once said, those who have less in life should have more in law. This basic principle of social justice is also the most basic humanitarian challenge of our times. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito makikita raw sa issue ng climate change. There is an enormous need to ensure as a matter of justice that countries, particularly the vulnerable, are assisted in their adaptation and disaster risk reduction efforts and are provided the necessary resources to build climate-resilient communities. Tiniyak ng Pangulo, hindi niya tatalikuran ang Millennium Development Goals. This is what our people put us in power for. This is what the world expects of us as leaders, to be exemplars of what it is to be compassionate human beings and vanguards of hope for our common humanity. Matapos ang kanyang speech, pinalakpakan ng Pangulo ng ating mga kababayan, kabilang ang official delegation ng Pangulo. Bago ang kanyang speech sa UN General Assembly, tumulo ang Pangulo sa second US-ASEAN Leaders Meeting na dinaluhan din ni US President Barack Obama. Nasundan ito ng meeting kay UN Secretary General Ban Ki-moon. Global People Power, yan ang panawagan ni Pangulong Aquino sa buong mundo. Para sa kanya, walang problemang hindi malulutas basta't magkakapit-bisig ang iba't ibang bansa. Mula dito sa United Nations Headquarters sa New York City, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Susunod! 6 na kidnap victims mula sa magkaaway na tribo sa Maguindanao, pinakawalan na. Dalagita sa Naga, Camarines Sur na ipit sa truck. At ilang Kapuso stars nakisaya sa Tuna Festival sa General Santos City. Tutok na dito sa 24 oras. Pinakawalan na ng 2 tribo sa Maguindanao ang mga binihag nilang galing sa magkabilang kampo. Unang pinakawalan kagabi ng tribong Maranao ang driver na Iranon na binihag ng mga katribo nila noong September 14. Kanina madaling araw naman, pinakawalan ng tribong Iranon ang 5 Maranao na dinukot nila 9 na araw makalipas ang unang pangingidnap. Sila raw ang ginawang pantubos sa dinukot na Iranon. Nagkasundo silang pakawalan ng mga bihag matapos mamagitan ng ARMM Regional Government at Pulisya. Pumirma rin ng Peace Covenant ang 2 kampo. Pero kahit nagkasundo na, tiniyak ng pulisya roon na mananagot ang mga nasa likod ng kidnapping. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang dalagita naabutan ng GMA News na nakaipit pa sa ilalim ng truck sa Naga, Camarines Sur. Kwento ng mga nakasaksi, bigla raw tumawid ang biktimang si Annalyn Propago sa National Highway. Sakto naman paparating ang isang truck kaya nahagip siya. Nagtamo si Propago ng matinding pinsala sa ulo at katawan. Patuloy pa rin siyang inoobserbahan sa ospital.
Nanawagan naman ng tulong ang mga kaanak ng biktima sa driver at may-ari ng truck. Dalawa agad ang nasampulan sa unang araw ng pagpapatupad ng total gun ban kaugnay sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sakop din po ng gun ban ng airsoft guns. Nakatutok si Ian Cruz. Pasado alas 12 ng hating gabi, sinimula ng hepe ng Philippine National Police na si Director General Raul Bacalzo ang sorpresang pag-iikot sa mga inilatag na checkpoint ng PNP sa Metro Manila. Unang destinasyon, ang Ortigas Avenue sa bahagi ng San Juan City. Pasado naman ang checkpoint doon. Sumunod ang Hinpuyat Avenue sa Makati City. Maayos din ang checkpoint sa lugar. Pero pagdating sa Osmeña Highway, sakop ng Maynila, ang maling karatol agad ng checkpoint ang napuna ng pinuno ng PNP. Ang standard dyan dapat nakalagay COMELEC checkpoint na visible. Tapos pangalan ng COMELEC officer, Mr. So-and-so, COMELEC officer. And then sa ilalim, the name of the police team leader. Ang reason doon is being, kung mali ang ginagawa ng ating mga nagche-checkpoint, alam nung motorista kung anong pangalan ng team leader. Eh, kung corrected agad natin yan, bukas na bukas din. Lalo na yung paggawa ng yung signboard. Tumulak naman ang grupo sa Rizal Avenue sa Caloocan City. Dalawang lalaki ang nahuli na may dalang kalibre 45 baril. Isa rito, si Jail Officer Juan Roderick Mancenido. May lisensya ang dala niyang baril, pero nakapangalan ito sa asawa niyang isang non-uniform personnel ng Manila Police. Bakit kayo daw po nagdadala ng baril? Sa business niyo raw po naka-issue yung PTC tsaka yung license po? Ang civilian agent naman ng National Bureau of Investigation na si Joselito Malabanan. Galing probinsya at inabot lang ng hating gabi sa kalsada. Hindi po ba kayo na-advise na gun ban na po ngayon, sir? Hindi, layo kasi pinanggalingan ko. Saan po kayo galing, sir? Galing pa ng Mindoro. Napansin ko na umiwas siya. Nung sinisinita natin, medyo nagduda tayo tapos nakita ko sa likod na may dala siyang baril. Sumaglit din ang PNP chief sa checkpoint sa EDSA Caloocan at huling destinasyon ang checkpoint sa Tiwag Avenue sa Quezon City. Sa pangkalahatan, maayos naman daw ang mga na-inspection checkpoint sa Metro Manila. Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Masama ang loob ng pamilya ng umano'y biktima ng hazing matapos ibasura ng korte ang kaso laban sa 4 na akusado ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity. Nakatutok si Lia Manyala. Pasado alas 6 kagabi nakalaya na ang 4 na miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity na akusado sa pagkamatay ng University of Makati student na si EJ Carl Intia noong Agosto. Batay sa desisyon ni Makati RTC Branch 57 Judge Honorio Guanlao, wala raw probable cause para ituloy ang kasong paglabag sa anti-hazing law na inihain laban sa 4. August 20 nang matagpuan ng bangkay ni EJ sa isang bangin sa Santa Maria, Laguna na maga at puno ng sugat at mga pasa. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, lumalabas na dumaan sa final rites ng hazing si EJ. Agad namang sumuko ang 5 sangkot umano sa initiation ng biktima, isa sa kanila menor de edad. Pero tila ang pag-amin sa nagawang kasalanan nawala ng saysay matapos ibasura ng korte ang kaso. Kaya ang ama ni EJ hindi na itago ang galit, lalo pat ngayon ang ika-40 araw ng pagkamatay ng anak. No probable cause na hinahanap nila. Ano po ang cause yung hinahanap pa nila? Nandiyan yung anak ko patay. May mga batang sumurrender, merong mga nagpatunay. Plano ng pamilya Intia na makipag-usap sa hukom na nagbaba ng desisyon. Payo naman ni Vice President Jejo Marbinay na miyembro rin ng Apo Fraternity si pamilya Intia, huwag mawala ng pag-asa dahil hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kaso. Hindi naman sinasabing wala na ang kaso. Hindi naman, it will not cause what they call double jeopardy, no? Lia Manyalak, Nakatutok, 24 oras. Nakisaya ang ilang kapuso stars sa Tuna Festival ng General Santos City kahapon. Tinatayang 10,000 tao ang dumalo sa selebrasyon. Napuno ng kasiyahan, kantahan at sayawan ang Tuna Festival na ginanap sa KCC Mall sa General Santos City. Ilan sa mga nakisaya sa pista ang Survivor Philippines celebrity castaways na sina Moy, Ervic, Miko, Ian, Aaron at Ira. Hindi syempre nila pinalagpas na magpakitang gilas.
Hindi naman nagpahuli ang Grazilda cast. Si Dominic Rocco may dala pang sapatos. Tulad sa Grazilda, isinukat niya ang sapatos sa ilang girls sa audience. Ang dalawang perfect fit, kinantahan niya. Present din sa pagtitipon ang bida mismo sa Grazilda na si Glyza De Castro at ang kanyang leading man na si Jeff Eigenman. Si Steph Prescott at ang fairy godmother na si Jolina Magdangal nagbigay aliw rin. Nagpakilig naman si Marco Alcaraz ng Endless Love. Ang 6 feet long band na mainstay sa comedy bar nakipagrak-rakan. Tinatayang 10,000 tao ang dumalo sa event. Kilalanin ng 11-year-old film singing sensation na sumusunod daw sa yapak ni Charisse. Mamaya na yan. Susunod. Bangkay ng babae natagpuan sa isang maleta sa Caloocan. Bakbakan ni na WBC Minimum International Champion Denver Cuello at Indonesian boxer Muhammad Rahman ngayong gabi na sa lungsod ng Iligan. At Hollywood actress Lindsay Lohan, balikulungan pero nakalaya rin matapos magpiyansa. Tutukan dito sa 24 oras. Alerto 24. Sa Caloocan, isang bangkay ng babae na tagpuan sa loob ng maleta. Si Victoria Tulad naka-alerto 24. Nakapanty lang at t-shirt ang biktima ng abutan ng pulis na nakasilid sa isang maleta. May taas na 4'8" at ang edad, tinatayang mula 18 hanggang 25 years old. Ayon sa barangay, isang tricycle ang namataang umiikot sa lugar. Posibleng ito raw ang nag-iwan ng maleta. Laslas na sa leg at may tali pang itong kuryente, cord. Nakatali itong binte. Yun ang kanyang dugo. Ayon sa mga saksi, dito nakita ang maleta. Samantala, sa banda roon naman, nakita ang mga ID at dokumento na maaaring gamitin sa pagkilala sa biktima. Ayon sa pulis, may natagpo ang papel sa ibabaw ng maleta. Ang nakasulat, "Huwag niyo akong tularan, manloloko ako." Meron ding larawan ng batang babae na hinala ng mga opisyal ng barangay, maaaring anak ng biktima. Kahit magtapon kayo dito ng basura sa amin, okay lang yan eh. But this time, yung basurang yun may kasamang bangkay. E paano naman yan? Hindi naman namin pwedeng pabayaan na magkaroon na lang ng inhustisya. Patuloy ang investigasyon. Dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima. Victoria Tulad naka-alerto, 24. Kasalukuyan ang naglalaban sa Iligan na ating pambato na si Denver Cuello at veteranong Indonesian boxer na si Muhammad Rahman. Kapwa pasok ang timbang ng dalawa sa weigh-in kahapon. Nakatutok si Chino Trinidad. Kapwa sakto sa takdang timbang na 105 pounds ang WBC Minimum Weight International Champion na si Cuello ng Pilipinas at ang challenger na si Muhammad Rahman ng Indonesia. Hangad ni Cuello na ibigay ang unang talo sa pamamagitan ng knockout sa veteranong si Rahman. Galing sa simpleng buhay si Cuello, pero di naging hadlang ang kahirapan para abutin ang pangarap na maging magaling na boksingero. Mahirap lang po kami. Tuwing lumalaban ako, pista lang. Tuwing pista-pista ng barangay. Ang premyo namin, ang manalo 75, yung matalo 50. Ayun. Tapos gulpihan yun. Gulpihan yun, bugbugan yun. Sa sobrang tiwala niya na sa boxing matatamo ang ginhawa, hindi na hinintay pa ng tubong kabatuan Iloilo na matanggap ang kanyang high school diploma. Sumugal sa isang walang uwi ang biyahe tungo sa Maynila. Ang pamasahe ko is papunta lang dito. One-way ticket? One-way ticket lang ako. Kasi ang manager ko, yung mama ko at saka papa ko, natural mahirap lang kami. Parang alam nila, pagdating ko dito, tanggapin ako. Di sana tatanggapin ng kapwa Ilonggo na tumatayong manager na si Aljong Haro Cuello. Di raw kasi makapaniwala si Aljong nais magboxing ng binatilyong 5'4" ang tangkad at tumitimbang lamang ng 93 pounds. Si Haro na mangilang beses nang iniwan ng kanyang mga boksingerong inalagaan at hinasa ay tiwalang iba ang pagkatao ng madasaling si Denver. Ibang mga boksingero kasi akala nila nandoon na sila, nasa taas na sila, so yung tinatawag na nakakalimot. Si itong bata na to talagang nasa akin lang talaga, so lahat ng mga transaksyon niya, lahat ng mga umano sa kanya, dinadaan niya talaga sa akin. Kaya nandoon naman yung talagang suporta ko sa kanya. Sa lahat ng kanyang laban, sabi ni Cuello, ang Panginoon ang kanyang laging sandalan. Ang Panginoon ang magbibigay sa akin ng lakas, talagang hindi talaga mawala yan. Kasi
Nung una sa lahat, ayan ang nagbibigay sa atin ng likas talaga na galing ng tao. Mula sa Iligan City, Chino Trinidad Nakatuto, 24 oras. Bukas na po ng alas 10 ng umaga, mapapanood ang laban ni Cuello at Cacman dito sa GMA. Isang fetus ang natagpuan sa tabing ilog sa Muñoz, Quezon City. Ayon kay Youth Cooper Marieta Almoguera, nakita ito ng mga street sweeper. Nakabalot pang fetus na lalaki at nasa tinatayang 6 na buwan. Agad itong dinala sa simbahan. Nakuha na naman po ni Youth Cooper Eric Castro ang pagsiklab ng isang linya ng kuryente sa barangay Tramo, Rosario, Cavite. Animoy firecracker o paputok na nagliliwanag ang live wire na yan. Agarang aksyon po ang panawagan ng mga residente. Isang di pa matukoy na uri ng ibon ang nakita ni Youth Cooper Henotiva Mariano sa Bacoor, Cavite. Natagpuan niya itong nanghihina sa kalsada. Nais niyang ibigay ito sa mga eksperto upang maalagaan. Gaya po nila ay pwede rin kayo magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Balik kulungan ng Hollywood actress na si Lindsay Lohan. Nag-positive po kasi siya sa drug test last week. Nakaposes pa nang lumabas sa courtroom matapos ang pagdinig na tumagal lang ng 10 minuto. Pansamantala naman siyang pinalaya matapos maghain ng ikalawang appeal upang makapagpiyansa. $300,000 o 13 million pesos ang piyansa. Kailangan niyang isuot ang ankle alcohol monitor at umiwas sa mga tindahan ng alak. Kamakailan sinabi ni Lohan sa kanyang Twitter account na sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang substance abuse at handa raw siya sa anumang consequences. May chika pa ako mamaya kaya kita-kits. Abangan! Kamustahin ang Provident Villages sa Marikina, 1 taon matapos ang balusin ng Bagyong Ondoy. At kilalanin ng batang film singer na gumagawa na rin ng sariling pangalan sa Amerika. Tutok lang dito sa 24 oras. Hate na hate ka talaga. Nagsagawa ng Tepok Lamok Field Testing Program sa Marikina at Novaliches, Quezon City ang DOST gamit ang OV Trap bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra dengue. Nakatutok si Victoria Tulad. Gamit ang lata, lawanit at isang uri ng kemikal, inaasahan ng DOST na masusugpo nila ang breeding ground ng dengue-carrying mosquito sa bansa. Tinawag nila ang imbensyon na ovicidal trap system o OV Trap. Inilalagay yung OV Trap sa madidilim na lugar sa loob ng bahay gaya ng ilalim ng kama. Dahil umano sa kemikal, maaakit ang mga lamok na sa OV Trap na lang mangitlog. 3 hanggang 5 araw pagkatapos nito, mamamatay ang larva ng lamok. Sa ika-5 araw, kokolektahin ang kemikal at lawanit upang ibigay sa DOST at pag-aralan. Hopefully, pag successful to kasi, we can do it for the whole Philippines. Ito ang OV Trap ng DOST. Ayon sa ahensya, 90% ang success rate nito sa laboratorio. Kaya kahit ngayon pa lang ito gagamitin sa field, marami ang umaasa na makatutulong ito sa pagsugpo sa dengue. Kapag napatunayang epektibo, maaari nang gawing komersyal ng OV Trap at ibenta sa murang halaga. Sa ngayon, sa Marikina at Quezon City muna ginagamit sa experiment. Mahalaga po ba yan? Oo, mahalaga ho para sa amin dito dahil po sa marami hong nagkasakit ng dengue. Nasa 23 ho kami dito lahat. Ang mga lamok ay namumugad sa maruming lugar. Kaya kailangan tulong-tulong ang bawat mamamayan na maglinis. Kinumpirma ng DOH na bukod sa maruruming lugar, naaakit din ng lamok sa madidilim na kulay at mga pinawisang damit. Release tayo ng mga carbon dioxide na siyang nakaka-attract naman talaga sa mga lamok, mga dark clothes, mga ano. So, they might perceive it like parang kanilang mga resting area. Yung perfume sabi nila, although we still need to document. Pero hindi raw dahilan ng mga ito upang matakot ang mga tao. Hanggat malinis daw tayo sa katawan at kapaligiran, makaiiwas tayo sa dengue. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 oras. Bilang paggunita pa rin sa unang anibersaryo bukas ng pananalasan ng Bagyong Ondoy, isang misa at vigil ang isasagawa sa Provident Villages sa Marikina na isa sa mga lugar na sinalanta. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark? Pia, dahil sa pananalasa nga ng Bagyong Ondoy, pinili ng ilang residente ng Provident Villages na wag nang balikan ang kanilang mga bahay.
Si Winston Hervas hanggang ngayon di pa ginagalaw ang iniwang bakas ni Ondoy sa kanilang bahay. Kasi pagka pinalinisan ko ito ngayon, talagang malaki-laking gagastusin. And hindi lang naman ako, kami lahat dito sa Provident, talagang maraming natamaan ng sobra-sobra. Hanggang ngayon, di pa nakarecover yung iba. Mamaya, isang overnight vigil at misa ang gaganapin dito sa Immaculate Conception Chapel sa loob mismo ng Provident Villages. Ito raw ang kanilang simpleng paraan upang ipagdasal ang mga nasawi. Dadalo sa misa ang mga pamilyang nawalan ng kaanak, bitbit ang mga litrato ng kanilang mahal sa buhay. Sa gitna ng malulungkot na alaala, nang ibabaw rin ng mga kwento ng kabayanihan, tulad ng ginawa ni Edgar Romero. So, pumunta na kami sa fire exit, sa kwarto ng kapatid ko dito sa may kabilang kwarto. Pagbukas namin sa fire exit, nakita namin yung mga sa simbahan kasi nga may okasyon nun. Di yun, nakita namin yung mga matatanda nang naghihingi sila ng tulong kasi wala nabigla din sila, ganun, mataas bigla ang tubig. Nakasampay lang sila dun sa may bakod, may barbed wire pa. Tapos hinagisa namin ang hose. Yun, isa-isa namin silang hinila, tapos tumulong din yung mga pamangkin ko. Pia, mamayang hating gabi magkakaroon ng prosesyon kung saan bibintisyonan ang mga kalye sa village. Bukas naman ng alas 8 ng umaga ay magkakaroon ng book signing at magkakaroon din ng pagdalaw or rather pagtanim ng mga puno para sa bawat nasawi sa trahedya. At yan ang pinakauling ulat mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mark Zambrano. Isang film singer ang unti-unti nang nakikilala sa entertainment scene sa Amerika. Bata pa lang, hilig na raw ng 11-year-old na si Nina Sofia Waga-Mojares na kumanta. Sinasabayan daw niya ang kanyang ina sa karaoke. Nag-perform na si Sofia sa US Tennis Open, naging contestant sa America's Got Talent at nag-guest sa ilang TV shows. From 10 years old from Freehold, New Jersey. Bukod sa pagkanta, magaling din si Sofia sa ballroom dancing. Pero sa kabila ng pag-usbong ng kanyang career, hindi pa rin niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, binigyan siya ng parangal bilang President Obama's Best Student. At yan po ang mga hottest chika today. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Luan D. Pia, Ziggy. Salamat, Luan. Marami mang nasawi sa bagsik ng bagyong Ondoy noon, isang sanggol naman ang isinilang. Ngayon, mag-iisang taon na ang batang yan na pinangalanang hindi po Ondoy, kundi Onday. Kumustahin natin siya sa pagtutok na ito ni Lala Roque. Tumatak na sa kasaysayan ng Pilipinas ang September 26, 2009. Dahil sa dami ng ulang dala ng bagyong Ondoy, malaking bahagi ng Metro Manila ang binaha. Maraming sasakyan, nagbaliktaran. Nawasak din ang maraming tahanan. Ang ilan naman, ilang araw na natili sa ibabaw ng bubungan ng kanilang bahay. Naghintay na ma-rescue. Sa gitna ng pighati ng marami noong manalasa ang bagyong Ondoy. May biyaya naman sa isang pamilya. Naalala niyo pa ba ang istorya ng isang buntis na nirescue sa Mission Hospital sa Ortigas Extension? Siya si Joy Belmonte, 8 buwang buntis noon pero pumutok na ang panubigan. Kinailangan siyang ilipat ng ospital dahil nagkaubusan na ng antibiotics. Ngayon, eto na si Joy at ang sanggol na kanyang isinila, si Alicia Germain o Isha. Layo ng mukha. Layo ang mukha, pero layo ang mukha. Very good. Kwento ng mag-asawa, may pangalawa pa raw palayaw ang kanilang unika iha. Kadalasan po ang tawag namin Onday. Sa September 28 ang unang kaarawan ni Onday. At kahit pa matindi ang pinagdaanan ng mag-ina, wala raw kapares ang sayang makitang ligtas at malusog ang kanilang anak at buong pamilya. Pinatatag daw sila ng mga pangyayari ng bagyong Ondoy. Huwag lang po matatakot. Yan. Huwag lang mawalan ng pag-asa para dun sa baby mo. Blessings pa rin dumating kasi kumbaga ang daming delikadong pwedeng mangyari sa kanya. 8 months pa siya. Nakasurvive pa rin. Biliga. Silip-silip. Wow! Sana ang masigla at puno ng pag-asang mukha ng batang si Onday ngayon ang siya ring maging mukha ng dadaang kataong dati narito at sinuong ang matinding pagsubok ng panahon. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.
At yan po ang mga balita ang aming tinutugan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 71 araw na lang, Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako si PR Canjel. Ako po si Jig Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.